Mga katambay, mga kababayan, si Kamanong po nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po at tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Umpisa na po natin agad mga kababayan. Komentuhan po natin ito. Kalit na po itong kukomentuhan natin sa social media mga tambay. Tungkol po ito sa ginto, sa kagintuan po mga tambay. Alam naman po natin pagka issue ay ginto, nakakabit po dyan ang apelidong Marcos. Katulad po ito mga tambay, matindi po ang pinasabog ni Atty. Harry Roque tungkol po sa ginto na money laundry daw po ito na iniimbestigahan ng Hong Kong. Mga katambay, napakarami po. Hindi po ito bababa sa 300 tons of gold. 300. 350. Gabi mo karami yun. 350 tonelada na ginto mga kabayan. Painggan po natin si Atty. Roque kung ano po ang investigasyon po ng money laundering sa Hong Kong mga katambay. Ibang klase no? Pagdating sa kayamanan, yan po ba ang legacy ng mga Marcos? Unbelievable. Kung nagtataka kayo kung bakit biglang nawalan tayo ng 128 toneladang ginto sa ating national reserves, ito po sigurong eksplanasyon. Bumuo po ng isang special investigation team ang Hong Kong Anti-Money Laundering Office para imbestigahan ang di umano ay money laundering activities ng mga Marcos. Opo, ang pamilya ng Junior na ayaw hair follicle test dahil maraming nagdududa na siya ay bangag. Ang sangayon po sa Hong Kong Anti-Money Laundering, ito po ay may kinalaman doon sa mahigit $100 billion na money laundering activities involving no less than 350 tons of gold deposit. Mantakin nyo yan. At itong mga aktibidades na ito ay nangyari between, yung mga panahon na talunan ang Marcos Jr. Pero I'm sure pinakikinabangan hanggang ngayon dahil nga hindi natin naintindihan kung ano nangyari dun sa 128 billion na biglang nawala sa Central Bank Reserves. Now, nagkaroon pala ng isang Taiwanese na whistleblower at ito po ay headline sa Taiwan. Mantakin nyo yan. Bida na naman ang Marcos family dahil headline po sa Taiwan nung nasimulan ang money laundering investigation laban kay Marcos Jr. Ngayon, maiiwasan ba niyang investigasyon dahil siya ay isang pinuno ng bayan? Hindi po, kasi maski sa Pilipinas, meron siyang immunity sa prosecution pero hindi po yan immunity sa investigasyon. Kaya nga po nananawagan ako na kung ang mga dayuhan gaya ng Hong Kong at Taiwan ay nag-iimbesta sa money laundering, bakit hindi sa Pilipinas? Kinakailangan po ang ombudsman mag-imbestiga na rin. Dahil napakalaking halaga po ito. Hindi po pwedeng kinita yan sa sweldo ng isang presidente ng kanyang ama o kaya naman sa sweldo niya bilang gobernador o congressman. Yan po ay tanging nakaw na yaman. Kung meron po talagang 100 billion at 350 tons na gold, dapat po yan mapunta sa mga Pilipino sa libreng gamot at libreng paggamot, sa libreng edukasyon, sa libreng irigasyon. Hindi po yan dapat pakinabangan ng mga bangag. Nakakahiya kayo mga bangag. International na naman ang inyong publicity. Money laundering, corruption, $100 billion. Mga magnanakaw, mga switik, mga kleptocrats. Ewan ko nga ba bakit hindi pa kayo pinaparusahan ng Panginoon. Napakalaking balita. Grabe. Kung nagtataka kayo kung bakit biglang nawalan tayo ng 128 toneladang ginto sa ating national... Grabe na mga tambay. Grabe. Yung, hindi po ito binabalita ng mainstream media. Wala pong action po rito. At ano kaya ang masasabi rin dito ng PCO Undersecretary, si Jose Castro, dito po sa issue na pumuputok po sa Hong Kong at sa Taiwan. Ito pong 100 billion, 100 billion of dollars ito. Ito pong katumbas itong ginto na ito na money laundering po ang iniimbestigahan po sa pamilya Marcos mga tambay. At sinasabi rin po ni Atty. Roque yung nawala rin pong ginto sa atin na 100 plus, 128 tons, 125 o 128 tonelada na nawala po daw di umano sa Central Bank. Grabe no, napakarami pala nilang kayamanan. Kung ito po ay totoo at talagang
talagang puspusan ang gagawing investigasyon ng Hong Kong government at ng Taiwan government sa mga money laundering ng mga Marcos. Grabe, no? Saan kaya galing ito, mga tambay? Itong mga kayamanan na ito, itong mga ginto na ito, saan kaya nila kinuha ito, mga tambay? Grabe, no? Grabe. 350 tons of gold na nakakahalaga na hindi bababa sa 100 billion dollars. Grabe, no? Napakaraming pera, mga kabayan. Ibang klase. Saan kaya nila dadalhin yan, mga tambay? Saan kaya nila dadalhin ang kayamanan na mga pumuputok po ngayon? At talagang grabe po sila sa kayamanan, ano? Sa pagiging tuso, pagiging gahaman kaya, ganid sa kayamanan. Pera kaya ito ng Pilipino? Pera kaya ito o kabanyaman kaya ito? Kayamanan kaya ito ng Pilipinas? Itong mga asset na ito, itong mga ginto na ito, asset kaya ito? Galing kaya ito sa kaban at stock o sinasabing reserve gold natin? Itong mga ginto na ito, mga tambay, money laundering, ibang klase, no? Yan po bang legacy nila? At nagtataka nga rin po, sa dami po ng issue ng korupsyon sa ating bansa. Akala natin, mga tambay, akala po ng Pilipino, akala po natin, ang issue lang po ng korupsyon ay nasa Pilipinas. Yung sinasabi pong pumuputok po ng 3 taon na issue ng korupsyon. Hindi po pala. Meron din po palang issue sa labas ng bansa. Money laundering naman po, mga tambay. 350 tons of gold. 100 billion of pesos. Mga tambay, dire-diretso pa iniimbestigahan at putok na putok ito. Pinag-uusapan. Ibang klase po, no? Ibang klase po ang ating Pangulo yata, ang pamilya Marcos. Damay po sila lahat dito. Dahil po ito ginto ng pamilya na sinasabing nag-money laundering, pamilya po nila ito. Pamilya Marcos po ito. At alam naman po natin, may tumatakbo pang Marcos, ang senadora. Mga kabayan, napakaraming kayamanan ang usapin na ito. At ito talagang, mga kababayan ko sa Hong Kong, mga kababayan natin sa Taiwan, kababayan natin sa Hong Kong. Ito po ba ay talagang putok na putok po, mga kababayan? Ito pong pinaputok ni Atty. Roque ay talagang pinag-uusapan po sa Hong Kong na itong money laundering ng pamilya Marcos, ng Pangulong Marcos Jr. At diyan po yung mga kababayan natin sa Taiwan. Malaki po bang katotohanan itong pumutok na pinasabog ni Atty. Roque? Ito po kahapon po ito, no, isang araw pa po ito, putok na putok. Kaya marami po tayong kababayan dyan sa Taiwan at Hong Kong. Bigyan nyo nga po ng balita si Kamanong kung talagang pinag-uusapan at talagang putok na yung issue na yan dyan sa Hong Kong at sa Taiwan dahil dito sa ginagawang investigasyon ng Taiwan at Hong Kong sa kayamanan o money laundering ng pamilya Marcos, mga tambay, ng presidente na si Bongbong Jr., mga tambay. Grabe, no? Kaya po talaga palang kung iisipin po natin, talagang napakarami po pala talagang yung issue po na ginawa ng pamilya Marcos ng mga mga ill-gotten wealth, yung mga ill-gotten wealth po nila nung mga panahon na issue na po na napakarami. Dahil nga po nagtagal po sila sa kapangyarihan, di ba? More than 20 years po sila sa kapangyarihan ng kanyang ama. At gaano po karami ang natuklasan po rito na pag-aari nila na yung karamihan po yung nasi-sequester na po ng pamahalaan. At yung iba naman po yata ay nakabalik na yata sa kanila na hindi natin alam kung paano po pamamaraan ang ginawa po nila. No? Sa dami po ng issue ng ill-gotten, pero nakakatakbo pa rin po. Nakakatakbo pa rin po sa ating bansa ang pamilya Marcos sa dami po ng issue. At napakarami po nilang ari-arian sa buong mundo. Di ba? Kahit po sa Amerika, si Atty. Roque rin po ang nagpasabog na napakarami din po daw nilang tagong yaman sa Amerika na naka-freeze. Nakita niyo po yun? Kung gaano karami ang kanilang ari-arian at kayamanan na nakatago, naka-freeze.
Ito naman po, iniimbestigahan, ill-gotten wealth. Grabe, 150 tons of gold, 150. Tunilada, gaano karami yun? Grabe, grabe. Kaya po pala sinasabi ni Atty. Roque, talagang nasa dugo na daw po nila. Nasa dugo na nila ang pagiging, grabe pagdating po sa kayamanan, sa pagmamahal sa salapi, sa ginto. Di ba? At sa kapangyarihan. Grabe. Kaya pala, kayang-kaya po pala nila lahat gawin dahil sa dami ng kayamanan nila. Kaya po pala, ang nangyari kay dating Pangulong Duterte ay kayang-kaya po pala nilang gawin di umano. Lahat magagawa nila dahil sa kayamanan, sa pera, sa pagiging greedy, swapang. Grabe, no? Grabe po. Grabe. Pagka ganito, naglalabasan na po, mga kabayan. Kung talagang ito po, malalaman po ito ng buong mundo. Itong issue na ito, hindi po maikukubli ito. Sasabog at sasabog po ito. Ito pong issue na ito, kung talaga po ito ay 100% na may katotohanan at putok na po ito sa Taiwan at sa Hong Kong, mga kabayan, hindi po ito maikukubli ng Malacanang. Sasabog at sasabog po ito, itong issue na ito, kung ito po talaga ay may katotohanan. Napakarami pong ginto nito. At dapat po imbestigahan po ito. Sino po? Sino po? Sandigang Bayan? Ombudsman? DOJ? Korte Suprema? Di ba? Sana po magising na po, Ombudsman. Kung talaga po may katotohanan po ang pinasabog ni Atty. Roque, kailangan po natin mag-imbestiga sa mga kayamanan ng pamilya Marcos. Wala raw pong immunity yan. Pagka iimbestigahan mo, walang immunity. Kailangan po palang maimbestigahan lahat ang ari-arian, kayamanan ng pamilya Marcos. Ayon kay Atty. Roque. Dahil hindi po yan kasama sa kanilang immunity ang investigasyon. Di po ba? Grabe, no? Grabe. At pagka issue ng ginto, no? Yung ginto na sinasabing nawala, hindi mapaliwanag ng pamahalaan kung paano na nangyari doon sa 125 o 125 tons o toneladang ginto sa ating reserves sa ating central bank. Tapos ngayon, ito na naman, pumuputok na naman. Mas malaki. Nasa Hong Kong. Grabe, no? Paano pa kaya yung nasa ibang bansa? Di ba? Marami po daw yan eh. May Amerika. Ano pa kaya yung iba? Mga kabayan, saan kaya nila dadali ng kanilang kayamanan? Iisa lang ang ating buhay. Hindi makapagpapabuti ng mga ginawa mo yan. At lahat ng ginawa mong kapalpakan, kasalanan, ay hindi makapaghuhugas yan. Kahit gaano pa karami ang kayamanan mo, ginto mo, never mahugasan ang ginawa mo mga kasalanan, kapalpakan, kawalangyaan, katraidoran, di ba? Pagiging hudas mo. Hindi po mahuhugasan yan at hindi kayang bilin para linisin lahat ang ginawa mong kasamaan sa ating gobyerno. Di umano, mga kabayan. Di po ba? Nakakalungkot po. Kaya po mga kabayan, ano po ang gagawin natin pagka ganito po naglalabasan na po ang katotohanan? Ayon po kay Atty. Roque, kung ito po yung may katotohanan, ano po ang gagawin natin? Talagang kailangan na po talaga natin na wag na po natin papasukin at paglingkurin o maglingkod sa atin sila. Ano po ang gagawin natin? Black voting. Black voting. Napaka-importante po ng black voting. Solid, lalo po sa Senado at Kongreso. Para po yung sinasabi ni Atty. Roque ay maumpisahan lahat ang investigasyon. Kauna-unahan na po ang Pangulong Marcos at ang kanyang pamilya. Dahil sa dami yata na tinatago na mga kayamanan nito na hindi maipaliwanag dahil nagkakaroon ng issue ng money laundering. Galing ba yan? Saan galing yan? Bakit nakarating dyan yan? Kanino yan? Inyo ba talaga yan? Hindi ba sa Pilipino yan? Di ba? Yun ang tanong natin yan eh. Hindi ba sa Pilipino yan ginto na yan? Di po ba? Grabe. Kaya dapat po talaga natin i-black voting, mga kabayan. Black voting po tayo. Para po sa napakatindi po
at napaagrabe po na issue ng kaperahan ang ginawa po sa atin ng 3 taon. 3 taon tayong dinala sa issue ng korupsyon. Ngayon, may pumutok na naman po money laundering. Pangalan na naman nila involved sa Hong Kong at Taiwan. Grabe na po, kahiya-hiya. Sobrang kahiya-hiya na po ang nangyayari sa ating bansa. Napakaraming nakawan, money laundering. Tapos nahandyan pa yung pagiging trader. Nagpamigay ka ng dating Pangulo sa ICC, sa Netherlands, na sinasabi mo rin mismo na walang jurisdiction sa atin yan, walang jurisdiction, pero nagawa mo dahil yata sa pera, di kaya sa dami ng pera na ginamit mo. Kaya lahat ng plano nyo ay natupad. Pero hindi naman po natutulog yung nasa taas. Nakita po natin, napakarami, isa-isa pong lumalabas po ang issue nila. Lalo-lalo sa kaperahan at sa kagintuan, mga kababayan. At yun nga po yung sinasabi natin, napaka-importante ng black voting. Straight, para po maimbestigahan ng magpinsan. Napaka-importante po imbestigahan ng magpinsan ang tinatawag na tambaluslos ng Vice President. At syempre, lalo-lalo po ang pamilya Marcos, para po magkaalaman na kung talagang yung mga kayamanan nila ay kayamanan ng taong bayan, pera ng taong bayan, ay kailangan po maibalik yan sa bayan, sa Pilipino, palayan. Di kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Kaya kailangan dyan ng puspusang investigasyon. Panahon na. Panahon na talaga na dapat bawiin ang dapat bawiin kung hindi sa kanila. Ibalik sa kabangyaman kung yan ay sa Pilipino, sa taxpayer. Di po ba? Napaka-importante po yan, mga kababayan. Kaya po, yung mga kababayan natin sa Taiwan, sa Hong Kong, kung talagang usapin po yan, ay napakagandang balita po yan. Dahil po kailangan po talaga imbestigahan yan. At kung hanggat maaari, ay talagang yung kayamanan na yan, yung ginto na yan, ay maibalik sa Pilipinas at hindi manatili dyan sa Hong Kong at sa Taiwan. Di ba? Kailangan po, mga tambay, dahil yan ay kailangan na talagang imbestigahan din sa Pilipinas, mga kababayan. At bigyan nyo po ng information si Kamanong, yung mga kababayan natin OFW. Yung mga OFW natin na kababayan, lalo si Kingston. Kingston, taga Hong Kong. Kingston 123, i-message, mag-comment ka. Mag-comment po kayo kay Kamanong kung talagang putok na sa Hong Kong ang money laundering issue ng pamilya Marcos at yung kababayan natin sa Taiwan. Mga kababayan, nakakahiya. Paano ipapanalo ng Pangulong Marcos ang kanyang alyansa sa ganitong mga issue? Puro pera, ginto. Mga kababayan, nakakahiya. Grabe, sobrang hindi kaya sobra silang greedy. Grabe, no? Sobrang greedy sa pera at sa ginto. Kaya nagtatanong lang si Kamanong. Yan po, mga tambay, ang ating komento sa ginto at sa pera na talagang hindi yata titigil hanggang hindi yata nakukuha lahat ang kayamanan ng Pilipinas o ng Pilipino, mga kababayan. Di kaya? Maraming salamat po, mga kababayan, sa ating mga subscribers. Shoutout po sa inyong lahat. Thank you po sa ating mga subscribers at sa mga sumusuporta po sa inyong tambay, mga kababayan. Thank you po. At syempre po, shoutout po. Shoutout po sa mga nagbibigay po ng biyaya sa inyong lingkod. Thank you po. Kingston 123 ng Hong Kong. Eric Hershaw ng Canada. Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA. Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany. Julieta Celona ng Sydney, Australia. Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan Valley. At si Jem Aris ng United Arab Emirates. Jobelin Watanabe ng Japan. Ako si Pilam. Maraming salamat po sa mga biyaya na pinagkakaloob. At syempre po, shoutout din po sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan po ng ating bansa. Mga kababayan ko, ingat-ingat po. Shoutout po sa inyong lahat. At shoutout din po sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan ng mundo na may Pilipino, may OFW. Mabuhay po kayo, mga bagong bayani. Ingat-ingat po. Shoutout po sa inyong lahat. At syempre po, thank you po sa nakagusto ng ating tambayan, mga kababayan, sa YouTube at TikTok.
At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. At syempre po, yung panalangin at dasal, lagi po natin isama ang dating Pangulong Duterte at ang Vice President na sila po'y maingatan, lalong-lalo po sa kapahamakan at makauwi po sa lalong mabilis ang dating Pangulong Duterte sa ating bansa, mga kababayan. At syempre po, madugtungan po ang kanyang buhay at syempre mailayo sa anumang kapahamakan silang dalawa. Thank you po. At syempre po, yung bilin din po ng dating Pangulong Duterte at Vice President, kailangan na po natin talagang gawin po natin yung solid vote, yung black voting, mga kababayan. Napaka-importante po yan. Napakarami po nating kailangan gawin. At syempre, investigasyon para sa kanila. Napaka-importante po yan. Kailangan po natin maiahon ng ating bansa sa pagkakalugmok sa basurahan, mga kababayan. Thank you po. Ingat po, mga kababayan. Doble ingat po tayo. Paalam. Bye-bye.